ka na ni Direk? Actually, araw-araw nag-audition ako sa Direk. From the stage pala, as in, pinapakita ko na somehow gusto ko maging worthy of playing a character inside the Bar Boys After School universe. Alright, thank you, Benedict. Thank you po. Of course, the controversial Sasa Girl. Ayaw mo ng controversial? Controversial. This is the most demure I've ever been, DBH. Charing. In real life and of course sa movie because I'm playing law student. Her name is Trisha Perez, yes, a valedictorian. So sobrang demure ko talaga. Sobrang demure ko talaga. So yes, this is another side of Sasa Girl na dapat abangan ninyo. So watch the film December 25 and yes. Akala ko ba ikaw yung last night dun sa trailer kanina? Hindi, syempre, di ba? Well, malay mo. Malay mo. Napatay ako dito. Ay, wow. Sorry, eme lang. Lady Sasa Emilio! Magandang gabi po sa lahat. Ako po si Emilio Diaz. I play Ziggy here sa Bar Boys 2 After School. It's my first ever movie sa MMFF. Oh! I'm so proud to be surrounded by greatness. As you can see, lahat ng mga artista dito award-winning. So it was really a good experience for me as a buruan dito sa industriya na talagang matuto sa mga artistang doon, of course with Direk Kim. Right. So, yun, panoorin niyo po. And we put in so much hard work into this film and sana gusto niyo. Thank you, Emilio. And speaking of award-winning, Therese! Hello po sa inyong lahat. Ako po si Therese Malvar and I play the role of CJ in Bar Boys After School. First off, I would like to say thank you for giving your time for us and for spending your day here with us para i-share lalo yung pelikula namin. So please to continue. Sana, ulitin ko sinabi ni Direk Kim, sana please panoorin nyo muna ang Bar Boys After School para hindi po kami ma-pull out agad, please. Oh, hindi naman! Grabe! Sorry. Anyway, I think we all gave our hearts out for this film, not just because of the story na sobrang ganda ng pagsusulat, pero dahil din sa pagmamahal namin para kay Direk Kim. Talagang yes agad kami. Ako personally, nag-yes agad ako sa kanya because with our 11 years of friendship, what's not there to say yes to? Thank you, Therese. Enzo! You're back! Ayun po, magandang gabi po sa ating lahat. Sa lahat po ng mga friends natin, from the media to the press, sa lahat po ng viewers din na nanonood online, kung may naka-online po ngayon. Maraming salamat po for being here. It means a lot for me, to us, sa lahat po ng mga fans po ng Bar Boys na nandito kayo para suportahan ang aming pelikula. And like what Emilia said, totoo na po, 15 years na ako na sa industriya, pero like Emilio, first time ko magbe-Metro Manila Film Festival. And definitely, this is a surreal experience for me. Ang tagal ko din hinintay ito, or bilang artista, dati pinapangarap ko lang maging parte ng Metro Manila Film Festival. And after 15 years, finally, I can say, I'm part of it because of Direk, because of our family. At sana po, suportahan niyo po ang aming pelikula. Very blessed to be here. Maraming salamat po. Thank you. What a way to have your first MMFF with Bar Boys Enzo, di ba? Akala ko mga mampanya ka, yung tayo mo, para ka na. Hirap naman sundan nun. Sanay na sa stage ng public speaking eh. Kian. Sundan mo yung by Sig, first of all. Hindi, magandang gabi sa inyo lahat. Ako si Kian Cipriano and I play the role of Josh Zuniga dito sa Bar Boys. After school, yung hindi nakapasa ng unang Bar Boys, ito yung continuation ng storya and hindi nakapasa ba o hindi natin pa malalaman, di ba? Pero mamamatay kami lahat sa dulo. Pero, hindi normal na maging parte ng project na magkakaroon ng pagkakataon na magkaroon ng parang sequel. Nung unang Bar Boys natin na naging parte kami ng pinakamunang pista ng pelikulang Pilipino. Diba? Tapos ngayon, nasa MMFF kami. Sobra kami nagpapasalamat, sobra kami natatouch every time na merong mga lumalapit sa amin.
nagsasabi kung paano sila na-touch ng pelikula na to. And I'm just happy na kasama ko itong mga malulupit na actor ngayon dito. At kay Kip, at sa inyo, salamat sa suporta, sa oras, and masaya ako pag nagkita tayo ng ganito, promoting a film, talking about the film. So, let's have fun tonight. Thank you, Ian. Rocco! Hello, magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Roman Asino. First of all, thank you to everyone who's here. And we appreciate that you're sending the love tonight. And fun fact, years before Bar Boys 1 started, I was actually supposed to be Chris Carlson. So, nung nagkausap kami ni Direk Kip, na sa akin napunta si Toran. Nagsisi ka ba? So, kaya kanina habang nag-usap at nagsasalita lahat, napaisip ko, ano kayo naging turn out nito? Speaking of firsts, ito ang first sequel ko na pelikula. That means we have all done wonderful things together for this to happen. And to address yung concern ni Therese, hindi tayo mapulaw agad kasi rated PG kami. Lahat makakanood and you won't have any trouble sharing this with everybody dahil lahat ng age pwede manood. Yeah! Alright! And of course, Eric, Magandang gabi po. Ako po si Carlo Aquino and first time ko rin po mag-Metro Manila. This year. Thank you all for coming. And gusto ko lang i-share yung sinasabi ko kay Kim kanina na yung first script ng Bar Boys is noong 2015. Nakita ko sa email ko. Nung time na yun, sinasabi ko sa kanya na gusto ko na mag-migrate, gusto ko na umalis dito, gusto ko na mag-quit sa pag-artista. Pero dahil binigyan niya ako ng fire, binigyan niya ako ng spark, nandito pa rin ako at umaarte at ginagawa pa rin yung mahal ko. Maraming salamat. At yun din yung aim ng pelikula nito, maka-inspire at maka-start ng movement para sa mga Pilipino. Maraming salamat po. thank you, Carlo. And speaking of starting a movement, simulan na natin ang ating recitation, STQ&A, di ba, with our friends from the press. Meron tayong dalawang microphones on each side. Just approach and mention your name and where you're from. We start with GR. Where's GR? Come. Siya na una magtatanong para sa ating lahat. Alright, let's go! Hi, Bar Boys and Girls. Ang tanong ko is for everyone, so hopefully makasagot yung mga cast or more than half of the cast can answer. Isa lang yung tanong ko, kung bibigyan kayo ng pagkakataon na gumawa ng batas dito sa Pilipinas, ano yun ang tapos? Siguro to set the mood, pwede yung sagutin in a serious or in a light manner, pero to set the mood siguro simulan natin kayo sa napaka-demure na Sasa girl! Kung gagawa ka daw ng batas sa Pilipinas, anong batas yung gusto mo? Nakakaloka naman. Si Goldwyn yung nagtanong, di ba? Nakakaloka. Hello. Siguro I think, oh my gosh, ang hirap ng tanong ha, sa totoong buhay lang. Pero I think, ako kasi hindi naman sa actually, nakaisip na ako, ayan. Feeling ko, gusto ko magkaroon ng isang batas na syempre dahil galing ka sa community, gusto ko magkaroon ng batas na nagbibigay pondo para makapagpaaral ng mga baklang walang pang-aral. Yes, kasi maraming mga baklang hindi nakakapag-aaral eh. Tapos, alam mo yon, syempre kapag matanda ka na tapos wala kang pinag-aralan at bakla ka pa, ang hirap ng buhay. So, as a person sa community namin, gusto ko rin talaga bigyan ng onting tulong lang naman yung mga kabaklaan ng konti. Kasi marami akong friends na gusto talaga mag-aaral talaga at hindi nabigyan ng opportunity. So, yun. Sinong next? Ako na, pag-isip nila. Kaloka? Diyos ko. Ako muna, at ina-address namin to sa pelikula, pag public official ka o contractor o kahit sino ka pa, dapat mandatory na transparent lahat ng salapi mo. Kasi ninanakawan tayo ng mga kontraktor, na gobyerno, at hanggang ngayon wala pa rin nakukulong. Ang nakukulong lang yung mga maliliit na mga batmen, yung mga maliliit small fish, but where are the big fish? That's why we don't have any accountability for them because there's no transparency. So absolute sunshine policy ang tawag dun sa ibang bansa. Kita dapat lahat ng resources, lahat ng pera ng lahat ng mga politiko, lahat ng mga tumatanggap ng pera ng gobyerno. Number 1 yun. Number 2, tingin ko kailangan natin ng mga batas
na pipigil sa monopoliya ng mga ilang pamilya sa gobyerno natin. So I am very for an anti-dynasty law. Oh, pero I speak for the whole cast na we would prefer na walang dynasty sa Pilipinas. Why? Because when you collect power and pull it together in one sector and in one group, what you do is you make it hard to hold those people accountable. So if there are people in Congress, in Senate, in local government, at hawak nila ng mga kapangyarihan, hawak nila ng mga kumpanya, ibig sabihin, mas maghihirapan tayo to hold them accountable. And so we support ako personally, I support an anti-dynasty law and stricter, harsher punishment sa lahat ng korap. Kailangan natin yan kasi mayaman ng Pilipinas, ninanakawan na tayo. Anybody else from the cast? Carlo? At saka kapag may hawakan ng power ng ganong katagal, at hindi nawawala sa'yo, nag-iiba yung judgment mo, nadi-disconnect ka eh. So ako din, yun talaga yung unang, kung mabibigyan ako pagkakataon. Itigil ang political Dynasty. Who else? Anybody else? Therese. Ayan, si Therese. Rocco muna. Go ahead, Rocco. Siguro, hindi inventong law, but ibalik ang death penalty. For what cases? Cases that are very, the heavy cases. You know, we need to get scared. I believe the system was made for the powerful to can easily get away. So we need something like this. Different kinds of crimes are popping up at mild punishments na kami. I agree with Direk, harsher punishments, and we should have that death penalty para naman matakot sila. Anybody? Therese, go ahead. Wow, that was so strong. I think full on. Sorry, Therese, may request lang daw. Pag yung mga likod yung sasagot, please stand lang daw po kasi hindi nakikita. Ayan. Yes po, sir. Thank you. Go ahead, CJ. Yes po, sir. For me, I think full on transparency for all government officials. Talagang dapat naman talaga na may website para lahat na ginagawa nila, lahat ng papeles na binibigay nila, kitang-kita ng mamayang Pilipino because we have the right to see what they are doing. Thank you. Wow. Thank you, candidate number 4. Anybody else? Kian, go ahead. Ako siguro, kung sa batas at para siguro tatlong yung gusto ko na masagawa. Una is magkaroon ng maayos na healthcare na nararapat sa bawat Pilipino na maayos at masusuportahan. Pangalawa, na yung suporta sa entertainment industry, magkaroon ng batas kung paano prosper pa natin tulad ng ginagawa nila sa Korea o sa Hollywood o sa India kung saan man na may maayos na working conditions talaga at may sapat na suporta from the government kasi hindi naman pwedeng puro private sector na gumagawa, especially champion natin yung Filipino culture din, di ba? Through entertainment. And pangatlo na magkaroon ng divorce. Okay, so yeah. Alright, thank you, Kian. Mainit si Direk. Go ahead, Direk. Ako, dalawa na lang last. Kailangan natin ng reforma sa lupa. Dahil palagi nag-aapi yung mga indigenous groups at magsasaka natin. Number 2, kailangan natin ng mas karagdagang benefit para sa mga manggagawa, which we tackle in the film. And in fact, the film also has an element of dynasties because the same people who proliferated the evil in my previous film show up in Barbados. Spoil. Easter egg yun. Easter egg lang siya. Easter egg lang. Okay, thank you, Archie. Go ahead. Good evening, I'm Archie Caloocan, the 9th Ang tanong ko lang, sa nakikita natin na mga corruption sa nangyayari sa bansa natin, tapos yung slow flow of justice, yung justice na nadi-deny, tapos yung mga politiko pagkakal sa pwesto na husgahan na, tapos may corruption din sa iba't ibang sistema ng gobyerno tulad ng legal system. Tatanungin ko lang sa inyo, do you think that being a lawyer is still an honorable profession in our country? Ako na naman po siguro sasabihin, Sir Archie. One of the inspirations of Barbo's noong 2017, may nakita akong post. Sabi niya, kaya ako naging attorney dahil sa Barbo's.
kaya ko siyang pangalanan kasi consultant namin siya. He appears in a Steven Carlo, si attorney namin. Sabi niya, kaya ako naging lawyer dahil 7 years ako nag-law school. And then I took the bar exam after I watched the film. So sabi niya, lawyer ako dahil sa bar rules. Naging lawyer siya ng mga magsasaka, ng mga manggagawa. And nag-viral siya ng pandemic kasi binabayaran lang siya ng money at ano. And so, he inspired the character of Carlo in the film. And so, we are arguing in the film na totoo yung paghihirap natin as Pilipino. Binavalidate namin yung pagod ng working students, yung pagod ng mga estudyante, yung unfairness ng sistema laban sa mga manggagawa. Pero we are arguing, karapat dapat pa rin paglaban. Karapat dapat pa rin tumuloy. At kahit na nakakatakot, kahit mahirap, we will still find fulfillment in the fight. And so, ako masaya akong gumawa ng pelikula na hopeless, totally hopeless at bleak. Sana ang mangyari pagkatapos panoorin yung pelikula, magkaroon ng lakas na loob yung mga tao na nahihirapan sa mga kanilang laban. Whether it's sa pamilya nila, or sa school nila, or sa trabaho, or sa mga pinaglalaban nila, sana magkaroon sila ng tapang at pag-asa. And that's what we hope they take away from the film. Other cast members who are inspired by your characters, you think being a lawyer is still a noble profession? Hello po.